Sinayawan at kinantyawan dahil payat ang ating kababayan, binastos na ito sa pagtawag pa lang ng pangalan sa pagdayo nito sa Australia. Para sa kanila, isa lang siyang pampataba para sa kanilang undefeated champion. Philippines, please welcome Glenn Enterina. Ngunit hindi dito pumapayag si kabayan na hindi makaganti. Usapang bakbakan, di magpapahuli pag may bagong laban. Sa boxing upang mapatunayan ang lakas, kailangan dumayo sa ibang bansa. At dito pumasok ang mandirigma mula Mindanao, si Glenn Enterina. Tubong Lanao del Norte. May 15 panalo, siyam ang knockout. Matapos ang sunod-sunod na panalo sa Pilipinas, dumating ang pinakamalaking laban ng kanyang karera. Para sa IBF Youth Lightweight title, ang kanyang kalaban ang undefeated na Australiano na si Jacob Nang. May 9 na panalo, 7 knockout, walang talo sa papel. Malinaw na paborito ang hometown fighter. At sa mata ng crowd, pampataba lang ang Pinoy. Sa pagtawag pa lang ng pangalan, sumasayaw na si Jacob Nang, habang ang ating kabayan binabastos na agad. Philippines, please welcome Glenn Enterina. Ngunit hindi dito pumapayag si kabayan na hindi makaganti. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Round 1, agresibo si Enterina. Walang takot kung umatake. Sumusuporta sa Pinoy. About the ring entry, the memory of a great friend of his, Jordan Coe, who used to fight in Thailand, and he used to do ring entries, making weight. He used to do ring entries the whole round with a good friend. Power punches, as you can see, into Riddick's right here now. One draw, as you mentioned, Jacob 9-0 with 7 hands. Mixes the mark, he's just going to fight any means an easy fight for Jacob MG. This man is coming to fight, he's coming to Australia to take this means an easy fight. This is going to by any means an easy fight for Jacob MG. This man is coming to fight, he's coming to Australia to take this title. Jacob MG, he knows what to do. He knows how to mix it up, he knows how to go to the body. Yeah, he's been very patient here with NG. He's here, not a punishment. He's taking a lot of punches on his gloves, but now he's starting to open up himself. Just very patient, waiting for those openings before he throws his punches. I asked him about his game plan. He said he's going to use his footwork at the start of the fight. He's going to watch those long punches, which is obviously what he's doing here. He's going to hold his, going to start walking, dominated 3, 4 rounds. It's going to be very dangerous for him because once he gets his punches off in his range, once he finds his range, he'll be okay, this man, especially early in the fight. Right here, I want to get that man up against the ring. Yeah, good punches there from NG. That's a big thing. Mula sa palitan ng suntok, bagsak ang Pinoy, pero nakatayo ito agad at lumaban. Sa round 2, akala nila matapos na ang Pinoy. And you look at him, he's going to slip free, but he does deliver power. Ngunit isang solidong suntok ang pinakawalan ni kabayan, bagsak ang champion, kaya dito biglang natahimik ang arena. Tina, and he's free, he's landing big shots. Jacob MG's in trouble here. He's looking to hold his ground. He's looking to stand up. And Tina, when he punches himself out, he needs to tie him up. He's going to survive. It's going to take him about 30 to 40 seconds. He chooses to punch back. Use his feet, that's good. Tie him up. Yes. On wobbly legs, he's got to hold on with all his might here. There's 2 or 3 good punches. Use his feet, that's good. Tie him up. Yes. On wobbly legs, he's got to hold on with all his might here. Use his punches. Go, here comes Jack. Watching. He's holding Tina. Tina's coming back. Shot. Jacob's got to be careful. He chooses to fight. He chooses to hold his ground. Careful. At dito na nagsimula ang kontrobersya. May suntok kahit nakatalikod ang Pinoy, may tulakan, may yakapan, halatang may lamang na panggugulang, at ang mas masakit,
Parang hinayaan lang ng referee. He wants him to keep it clean, and this is what the people came for. He's got to keep his hands up. I'd like to see a few feints too, Nathan. Yes, he can't be rushing in like he just did before. He got away with it that time, but he might not get away with it next time. But we know he's a fighter. He's fought in Thailand, he's grown up fighting, and he loves it. He loves it. Like he said, open somebody, keep it low, keep him at the end of his punch. Sinakyan ng champion, tinulak at sinuntok habang nakaluhod sa lona ang Pinoy, ngunit baliwala nang ito sa referee. Round 3, lalo pang tumindi ang gulo. Sa halip na sitahin ang kalaban, ang Pinoy pa ang nabigyan ng warning. Makes the fighter start chasing him. He can't stay. He's doing it and just go in and look to land big shots. That's a trainer's game. That's a trainer's game. But sometimes he's got some and stand toe to toe. That's Jacob Benji. Jacob Benji, the jab. He's got to be careful. He's got to keep. Tinutukuran, diniin at sinuntok si Enterina, pero wala lang daw yon sabi ng referee. Loves it. He loves to mix it. He loves combinations. Two to the body, one over the top. Here comes Eterina with his own right uppercut. Beautiful two-sum again. But he's wearing a lot. His attack is better than his defense. NG's. This is what this Filipino. No, stop grabbing his leg. Do not. Stop tackling. He's got a foot on his head tonight, as does Jacob NG. Both of these guys bringing out the best of each other. Mula sa atake ni Jacob Nang, isang solidong counter ng kaliwa ang naipatama ng Pinoy, naalog ang champion, ngunit tinulag niya si Enterina at pinapahinga si Jacob ng referee upang makarecover. In the left hand to follow. But he's got to use that boxing line. Choose his moment. A willingness to punch, a willingness to throw. Wow. Eterina knows nothing but left hooks and right hands and fight. He's got NG in the corner now. NG moves out well. He's got the variation. Nolan possesses big jump punches to the body, to the right. Mula sa palitan ng suntok bagsak si Jacob, ngunit hindi ito binilangan ng referee. There's a lot of water in that big corner. Round 5, walang atrasan. Alam ng kampo ng Pinoy, mahirap manalo sa scorecards. Kaya lumalaban siya ng todo. Round 6, mainit ang palitan. Parehong nagbibigay ng malalakas na suntok. Pero bigla, itinigil ng referee ang laban. Dahil sa kombinasyon ni Jacob ng kahit lumalaban pa ang Pinoy. Technical knockout. Panalo para sa Australiano. Pero para sa maraming nanood, hindi iyon malinaw na panalo. Ngayon, kayo naman ang magsabi. Ano ang score ninyo sa laban? Ibahagi na lang sa komento at isama ang inyong lugar para malaman natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy sa ating mga boxers.